Ay, ka-coffee, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, magandang araw po sa inyo. Oy, yung malalaking isda, ito yung sinasabi nating big fishes, nagkakalabasan na dito sa maanumalyang flood control projects. Ganyan dapat. O sige, dyan muna tayo sa Senado. Bagamat hindi ako sang-ayon sa investigasyon ng Senado, no? Pero kahit papano may mga nabubulgar din sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Dito muna tayo kay Diskaya. Itong si Diskaya, isa yan sa pinakamalaking kontraktor sa mga flood control projects. At alam mo, umamin siya. Napaamin siya na simula 2016, simula ng administrasyon ni Digong yan simula 2016, dyan na mayagpag yung kanyang flood control projects. Si Diskaya, isa yan sa malalaking isda. Bukod yan sa matataas na opisyal ng gobyerno, bukod yan sa mga senador, bukod yan sa mga congressman, bukod yan sa mga mayor, bukod yan sa mga governor, na kagaya nila pare-pareho malalaking isda yan. Yung mga district engineers dyan, yan lang ang natuturo dyan. Sila lang kumbaga hindi naman napagbibintang kumbaga sa kanila na ibabato lahat ng sisi niyan kasi sila yung mga signatory dyan Pero may mga naggalamay yan na kumokontrol sa mga yan. Hindi lahat paglilinaw kasi unfair din naman, kawawa rin naman yung mga pamilya ng mga matitino na mga district engineers. Marami pa rin naman pong matitino dyan, hindi mo pwedeng lahatin yan. Tulad ng sinasabi natin, sa isang sakong kamatis, meron dyan mga bulok. Yung iba nahahawa na, pero marami pa rin po ang matitino. Kasi baka ang tingin natin sa buong gobyerno talamak na sa korupsyon, hindi pa rin. Itong paglabas ng mga uri ng korupsyon na ito ng administrasyon ni PBBM, ibig sabihin lang yan seryoso po itong gobyerno na pigilan o itigil masawata itong mga pagnanakaw sa flood control budget. Tingnan ninyo. Mga binoto ninyo, mga mayor, governor, congressman, nagpapakasasa na, unti-unti nang napapangalanan. Diyan na sa nabotas Diba? Halimbawa si Toby Chanco, kung makasalita si Toby Chanco, ikala mo napakalinis nagtanong tayo sa ating post kumusta ang flood control projects dyan sa Navotas? Hindi ba kayo binabaha dyan? Kasi kung magsalita si Toby Chanco, ikala mo perfect yung kanyang mga flood control projects. Mga netizens mismo nagsasabi, binabaha pa rin sila. Anyway, sige, mahabang usapin yan. Dito muna tayo kay Diskaya. Isa sa malaking isda ito. Tinanong siya, kailan nagsimula yan? Sige, pakinggan natin ito. Kasi matagal na rin silang kontraktor. Parang ang sabi niya, 23 years na siyang kontraktor. At meron dito sa mga projects sa LGU. Pero noong 2016, dyan daw po nagsimula yung kanyang mga flood control projects na very problematic. Sige. Bandang dulo yun Si Bato pa Si Bato yung nagtatanong Time in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012, please, because you're under oath, please, yes, make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Okay. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Bakit di na nag-follow up si Bato doon? Ay, Bato, bakit natigilan si Bato doon? Hindi na nag-follow up question. Baka hindi lang natin na-capture. Kayo naman 2016, nagsimula siyang magkaroon ng mga projects dyan sa DPWH. 2016, sino ang presidente? Si Digong. Sino ang sekretary ng DPWH? Si Mark Villar. Yan yung pinupunto natin dyan. Yan yung mga malalaking isda. Yung mga district engineer, yun ang sinisisi nyo lagi. Hindi ko sinasabing wag sisihin ng district engineer dahil may mga corrupt din talaga dyan. Pero, wag natin kakalimutan yung malalaking tao na nag-i-enable
sa mga ganitong kalakaran. Biruin mo, 2016 namamayagpag o nagsimulang mamayagpag sa flood control project yang si Diskaya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ngayong 2025 lang, napuno na ang presidente, hindi pwedeng manatili yung ganyang kalakaran. Ibig sabihin, sa buong termino ni Digong na 6 na taon, na mayagpag yang si Diskaya, nakapag-invest ng ilang luxury car, 23 luxury car, napakaraming kumpanya, wala man lang sumilip sa inyo ni isa, wala man lang sumita sa inyo ni isa. Nung si Presidente Marcos na, ayun, sa pool. Paano kung hindi ginawa ni PBBM yan? Eh di namayagpag pa yung si Diskaya at ilan pang mga magnanakaw na kontraktor, di ba? Yan ang dapat habulin. Oh, ito pa. Mautak itong Diskaya eh. Yari siya ngayon. Oh. Chenen! Nasa One News. 1PH. Balita. Basahin ko na lang. Balit eh. Umamin. No choice. Kailangan niyang umamin. Under oath siya. Or else dyan siya matutulog sa Senado. Umamin si Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pagmamay-ari nila ang 9 na construction companies. Wow! 9 na construction companies. Mamaya sabihin ko sa inyo bakit marami dapat ang kumpanya mo. Ilan dito ay kabilang sa 15 na kumpanyang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakakuha ng malalaking bahagi ng flood control project sa bansa na sinasabi ko sa inyo 2016 nagsimula na mayagpag panahon ni Digong. Base sa calling cards na inilabas sa Senado, narito ang listahan ng construction companies na pagmamay-ari ni Diskaya. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, pare-parehas no? Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractors Incorporated, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation. Oy, baka may mga kamag-anak kayo nagtatrabaho dyan, please confirm. Pero no need na, nasa Senado na yan. Waymaker OPC, St. Timothy Construction Corporation, YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated, Elite General Contractor and Development Corporation. Bakit napakaraming kumpanya ni Diskaya? Bakit iba yung kanyang style? Hindi kagaya ng mga malalaking construction firm. Halimbawa, sige, nagda-diversify sila ng investment. Halimbawa, SM. Siyempre, may mga construction firms din yan, no? Pero, hindi iba-iba yung pangalan. Pag nag-business diversification ka, o sige, mayroon ka sa industry ng construction, mayroon ka sa industry ng tourism, mayroon ka ng industry sa software or AI development, iba-iba. Pero si Diskaya, isa lang ang industry niya, construction. Iba. Lecheng pangalan yan. Iba-ibang pangalan. Alam mo kung bakit? Sa bidding, para may kalaban. O sige, mag-bid out sila. Okay. Nag-post sa PhilJeps. Gobyerno, no? O nag-post, kailangan ng flood control. Nakapagtataka rin eh, 50 million, pare-parehas eh. Alam mo talagang hocus-pocus eh. Nag-post. O magbid sino ba pagbibidin natin dyan? O sige, si ano muna, St. Timothy. O sige, St. Timothy, magbid ka dyan. O ganito yung bid mo, 50 million. O si St. Gerard, nagbid din. O 48 million ka dyan. O sige, tatluhin na natin. Lahat-lahat na yan o. Si Alpha and Omega, sige, magbid ka na din. Gawin mo 47. Kung sino pinakamura, usually, not at all cases naman yan, usually, kung sino pinakamura, siya yung nananalo. Hindi nanalo si Alpha and Omega. Talo si St. Timothy, luhaan si St. Timothy, luhaan din si St. Gerard. Nanalo si Alpha and Omega. Dumaan sa tamang proseso. Lalabas yan eh. Dumaan sa tamang proseso, nagbidding. Ang problema, si Diskaya din ang nanalo. Si Diskaya din. Kumpanya niya pa rin yan eh. Diba? Walang pinagbago. Kaya iba ng pangalan. Alam mo, kung maganda talaga yung business model niya, expand lang yan. Kung talagang honest to goodness, no? Expand ka lang ng expand ng kumpanya mo. Pwede naman yan eh. Ano, SM, o sige. SM, o sige, expand ka lang ng expand ng SM. Hindi yung iba-iba ka ng pangalan. Ito, alam mo ang purpose bakit nag-iiba-iba ng pangalan. Masuspindi man yung isa, don't worry, may 8 pa. Masuspindi yung 2, don't worry, meron pang 6.
Madiskarte. Tama ba yung ginawa ni Diskaya? Technically, tama pa rin. Pero ethically, morally, sinasamantala niya ang gobyerno dyan. Hoy! May mga kasabot pang congressman, may mga kasabot pang senador, naloko na. Ang masaklap, lahat isisisi sa district engineer. Naku po, anyari sa inyo? Pinagkapirahan lang tayo dyan. Oh, ito pa. Maraming baon. Si Bongo na link na rin. Oh, Rappler talaga. Rappler, gigil na gigil sa mga Duterte, no? Oh, nasa balita ng Rappler. Firm owned by Bongo Skin once worked with Diskaya's for Davao projects. Sa Tagalog, yung kamag-anak daw ni Bongo, naging kapartner o katrabaho itong Diskaya, mga Diskaya, sa isa pong project dyan sa Davao. Huy! Ano na naman to? Iba talaga ang Diskaya, no? Buong Pilipinas may project, CLTG Builders owned by Go's father entered into a partnership with Diskaya-owned St. Gerard Construction and bagged 5 infrastructure projects in Davao region amounting to over 816 million pesos in 2017. Wow! 2017, again, recap, sinong presidente? Si Tatay Digong. Sinong DPWH Secretary? Si Mark Villar, na hanggang ngayon, tahimik lang. Oh, 816 billion pesos. Wala pang, unti na lang, no? Mag-1 billion na. Ang nakuha nilang project, nagsosyo, partner, nagsosyo itong dalawa na to, Aba, matindi. Hoy, DDS ka pa rin? Basahin ninyo, nasa Rappler. Sa laki ng pondong pinag-uusapan dito, hindi sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang explanation lang mula sa mga contractor o DPWH. Dapat pong mayroong managot dito at dapat po maging accountable po sila. Yan po ang sinasabi ng lawmaker na kaalyado ng mga Duterte sa isa pong session dyan po sa Senado. Bakit nagkaganoon? Diba? Bakit nagkaganoon? Na mayagpag noong panahon ni Digong. At ang masaklap, wala man lang sumita. Natapos na lang ang term ni Digong, walang sumita. Ngayon, harapin nyo si PBBM ngayon. Seryoso. Nasa finalization na po ang pagbuo ng isang komisyon na didinig, mag-iimbestiga dito sa mga maanumalyang flood control projects. Final stages na yan, ka-coffee. At kung si General Torre ang ilalagay dyan, naku po, humanda kayo. Hindi kayo sisinuhin yan. Si Digong nga na dating presidente, hindi sinino. Si Kibuloy nga na trillionaire, hindi sinino. Hintay lang kayo. Fina-finalize na po itong komisyon na tititig, mag-iimbestiga, lilikom ng mga ebidensya dito sa flood control projects na yan. Managot ang dapat managot. Dahil tingnan mo, sa Quezon City, sino mga taga Quezon City dyan? Kaunting ulan lang, baha. Anyari dyan? Nakapagtataka. Tinatawanan na lang kayo ngayon ng Marikina. Marikina noon, kaunting ulan. Baha. Ngayon, in fairness sa Marikina, hindi na basta-basta bumabaha. At kung bumabaha, mas mababaw na as compared noon. Sa tingin ko naman, and I have to give credits to dating Mayor Marcy Teodoro, ngayon ang asawa niya ang mayor. In fairness, maganda ang pamamahala. May corruption man, di mo naman mawawala yung corruption Meron at meron din dyan May mga kumikita at kumikita dyan. At least hindi ka na basta-basta binabaha. Pero mali pa rin yan, ka-coffee Hindi natin sinasabi, inormalize natin yung corruption. Pero ang masaklap, yung iba, wala kang maramdaman. Tumindi pa, lumala pa. Call out nyo yan. Sumbong nyo sa presidente yan. Sumbong sa Pangulo.ph dyan. I-report ninyo. Biruin mo, bagong-bago yung kotse mo, natrap ka lang sa Mother Ignacia dyan sa Quezon City, sira na yung kotse mo. Binaha na Hoy, anyari? Ay nako, sige, sumbong nyo na yan sa presidente. Ako yung magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayo, ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. I-komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasukin na lang please. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.